Yun, good afternoon sa lahat. Ito na naman, may pasyente na naman tayo. According dun sa customer natin, may error 2. Kaabo Wolf King GT, error 2. So, upon checking online, ang problem niya is Hall effect sensor. Hall sensor, itong tatlong to. So may problema siya sa sensor. Itong tatlo, most ng mga modern na BLDC motors may mga ganito na, may mga brushless DC motor. So ang pinaka-function nito ay ano siya, magnet, nagko-close circuit siya pag may magnetic field sa ano niya, sa proximity niya. So magko-close siya, magsisend siya ng signal pabalik sa controller, then yung controller magbabato ng current papunta dito sa motor windings, sa three-phase na DC motor na to. So ngayon, ang gagawin muna natin, first of all, hindi muna natin i-check tong ano. Ang pinakauna natin gagawin is check muna yung continuity ng wires. Baka may problema lang sa wires. Baka may naputol or somewhat. Ito kasi yung mga wires ng hall niya. Kailangan natin anahin yan. Balatan muna natin. So ito yung Kaabo motor. Anong brand yan? Anyang motor. So Chinese. You need to bring this set of tools, special tools, very handy. Also basic tools like this multimeter. Tabi muna natin dyan. First of all, splice muna natin tong wires natin. Sana continuity lang para hindi tayo magtanggal ng marami-rami. So, una muna tayo sa green wires. Green wire, sorry. Singular pala. Pag tumunog yan, ibig sabihin may continuity. Goods tayo. So, meron. Next is blue wire. No, meron din. Next, yellow. Okay. Next is black. Okay, meron din. Lastly is red. Okay, good. Lahat sila may continuity. So, okay tayo doon. Pero, may experience kasi ako na may mga motor na nasisira yung hall sensor. Pag tin-throttle na siya, ang tendency nag-hall error pa rin siya. And hindi na umiikot after all. So, lesson learned na may cases kasi na itong positive wire ng hall sensor, 5 volts lang yung dumadaloy dito. Then, minsan nag-short siya sa mga phase wire, any dito sa tatlong to. So, kailangan natin confirm kung meron siya. Dapat wala yan. Infinite dapat yan. Infinite value dapat yan. Pati negative wire, dapat ganun din. Wala siyang reading. Check na rin natin itong tatlo. Ganun din naman. May pagka-OCD dapat tayo sa paggagawa kasi medyo time consuming ang pagtanggal kabit nito. Hindi siya katulad ng mga modified na LD motors na medyo gamay ko na.
So, ganito gagawin natin. Gamitin natin tong very handy na special tools ko. Gamitin natin yan. Itong whole wires na to, ko-connect natin dito sa mga connector. So, green. Dapat same color, ha? Okay. Next, yellow. Next is blue. Sunod. Next, red. Lastly is black. Okay. So, ito na. Gamit tayo ng magnet. Nasaan yung magnet natin? Kahit yung ganitong magnet lang. Nilagyan ko lang siya ng shrinkable tube para madali siyang tanggalin kung saan na siya didikit. So, yan. Power indicator lang to na meaning na naka-under tong tester. So, dito mo natin siya titignan sa area na to. Yang motor. Dapat mag-illuminate siya sequentially. So, check natin using this magnet kung mag-send siya ng signal. So, nauna yung green. So, correct. Green siya. Sumunod, blue. Blue, green. Okay. Next, yellow. Yellow, walang presence. Walang detection ng yellow. So, bad for us. So, nawala na naman yung detection ng green. Something's not right with the green. But don't worry. Maayos din natin yan. Yung blue pala, sorry, nawala. Check muna natin dito yung connection ng blue. Baka mali lang yung pagka, ano ko. Baka loose lang. Hopefully not. Okay. Kung mahina na yung battery ng tester ko. Sira yung yellow sensor. Tabi muna natin ito, special tool natin. Itong sensor na to ang sira. Ito, green, blue, they're fine. Okay sila. So, gagawin natin yan. Balatan natin. Alisin natin yung silicone adhesive. Buti na lang, manipis lang yung silicone adhesive. So, hindi tayo mahihirapang magtuklap. See? Salamat ka, Abo. You're very thoughtful. Silicone niya. Ang gagawin natin dyan. Oops, siray. Try natin yung resolder. Baka kulang lang sa hinang. Let us see.
Check ulit natin. Natin yung connect lang natin yung mga dating wires. Okay, good. Gamitin natin ito. Okay, green, blue, yellow. So, confirm, wala talaga. Sira talaga yung sira talaga yung ano natin, yellow sensor. Walang no choice kundi tanggalin. Tanggalin natin siya. Gamitan natin ang pinagbabawal na technique. Hindi pala siya pinagbabawal kasi commonly namang ginagawa yun. Common practice. Kuha pa tayo ng isang. Yun lang yung bad news. Nakadikit ng husto yung ano. Nakadikit ito. So, ang option ko dyan, iniinit ko siya ng apoy para lumambot. Tapos, pick. May isa pang way na impact. Okay, natanggal siya. So sometimes you have to do it hard way. About naman dito, pwede naman natin siyang i-clean up. Yung mga residue niya, matatanggal pa naman. Lainitan para lumambot. Medyo pagsubok lang tong
gawa ng kaabo. Okay, tanggal. Nice. Anong part number na ito? Ano kayang part number lalagay natin? Hindi ko alam. Kurado eh. Siguro 41F lang din to. Silipin ko sa... Silipin natin dito sa... Oops. Hindi siya kita. Kuha na lang tayo ng 41F. Sigurado naman ako. Ganyan, ganyan. 41F. Or 413. Itong 413. Try natin itong 413. Array o array. 413. Yun. Same lang din naman ni 41F yan. Linear din. Ipasok. So, maano pa siya, marumi pa. Kailangan pang linisin. Yan. Medyo malayo pa yung pasok. May gap pa. It's not enough. We have to make it through. Yan. Pwede na yan. Just right. Ito yung pyesa. Take a look. 413. Still readable? Yeah, 413. Okay.
Okay, ayos. Solder lang. Solder back. Good. I think the spacing is enough. So the moment of truth, we will test it. We will use this special device, our special device. Oh, why all of them suddenly glowing? See? Ngayon gumagana naman sila. Now all of them are working. Okay. So there's one more thing to make sure it works completely. We have to put this thing back here. We have to be careful because this has a strong magnetic field. Okay. It won't go through, but don't worry, I have a way. Okay, now it goes through. Forgot one thing. You have to use this silicone rubber adhesive. It acts like a sealant. It's heat resistant, so you don't have to worry about it getting melted inside because it has a high temperature tolerance. But I don't know how many degrees. Kape ko, nakalimutan ko na. Yum yum. Sapin. Ayun. Namatay ilaw ko.
Okay. So, say hi to my lazy tool. Ganyan muna. Saka natin ito torque pagka, tsaka natin criss-cross pattern pagka torquing na, yung hihikitin na siya. So last bolt, doon na tayo magbibigin mag-torquing. Criss-cross. Okay. Ulit. Okay, hand tight. Gamit tayo ng ano. Kasi mababa lang yung torque nung cordless screwdriver ko. 5 Newton meter lang. So dagdagan natin ng konti. Konti lang para hindi siya luluwag pagka nagba-vibrate na yung motor. Okay. So check natin kung umiikot siya. So okay, may movement. So the moment of truth, check natin. Alis muna natin itong mga obstruction. Get rid of this extra obstruction. Kunikuli natin yung, tingnan natin ito. Kunikuli natin itong, oopsie, green, yellow, blue. Okay, red, okay, the moment of truth. So may isa nang nakailaw. We'll use this. So ayan. Okay na siya. Dapat ganyan. Sequential lang ikot. See? So we're doing good. Now we will put it back on the scooter itself. Hoping for the good news. If not, then we will work it out again. So, yun. Salamat. Shoutout sa may-ari nito. Bro Delcon. Okay na yung ano mo, motor mo. Ibabalik ko na lang doon sa unit. Tapos send ako ng update sa iyo kung anong ano niya, kung okay na siya. Okay? So ayun. Salamat sa mga nanood. Sa 300,000 viewers. 300,000. Okay, salamat. Salamat. And like